at taga-suporta ng inyong YouTube channel. Isa po ako sa inyong mga tagapakinig. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Danny. Ang kwentong aking ibabahagi ay nangyari taong 1988. Panahong ako ay 13 taong gulang pa lamang. At ang mga panahon na yun, ang tatay ko lamang ang aking nakakasama. At itago niyo na lang po siya sa pangalan na Orlan. Hindi ko po makakalimutan ang bagay na nangyari sa akin ng taong yun. At yun ay isa sa pinakamasalimuot na nangyari sa aking buhay. At ito po ang aking kwento. Anak, kumain ka na rito. Halika na. Sandali lang po tay, susunod na po ako. Mag-ingat ka sa paglalakad ha. Sanay ka naman na, hindi ba? Kabisado mo na ang buong bahay. Opo naman tay, yakang-yaka ko na po to. Bulag po ako ng mga panahon na yon, Sir Blair. At inaalalayan lamang ako ni tatay at sinasanay sa paglalakad dahil nga sa wala akong nakikita para matandaan ko ang bawat sulok ng aming bahay. Sige anak, konti na lang. Konting-konti na lang talaga. Ayan tay, sa wakas, nakaabot ako ng hapagkainan nang hindi nadadapa. Pagpatuloy mo lang yan anak. Darating ang oras na hindi mo nakakailanganin pa ang pag-alalay ko sa'yo. Dahil alam mo na at sanay ka na sa bawat sulok ng bahay. Oo naman tay, madali lang naman ako matuto eh. Ay, siya nga pala tay. Naamoy ko po ang niluto nyo ah. Teka, hulaan ko tay ah. Ginisang taong ano po? Tama ka anak. Maganda yung sabaw niyan sa katawan. O sige na, dito ka na. Ito ang upuan mo. Mupo ka na anak at tutulungan kitang kumuha ng kanin mo. Salamat po tay ah. Naku, wala yun anak. Basta kumain ka na madami ha. Opo tay, kayo rin po. Kumain din po kayo na madami. O sige anak, kakain na din ako. Ayan, pinaghimay na rin kita ng tahong. Inalis ko na si Shell para naman hindi mo na kailangan maghimay pa. Amoy pa lang tay, halatang masarap na po eh. Salamat po sa pagkain ha. Ay naku, napakabait talaga ng anak ko. Sige lang anak, kumain ka ng marami para lalo kang maging malusog. Katulad niyo po ba tay? Oo naman anak, mas maganda ang malusog ano. Di ka kagad dadapuan ng sakit. O tingnan mo ko, napakalakas pa rin at kaya pa rin magbuhat ng mga mabibigat na bagay. Yan ang tatay ko. Masipag na, mapagmahal pa. Tapos, gwapo pa. Abay oo naman anak, gwapo talaga ang tatay mo. Kung makikita mo lang ang itsura mo, nako, kuwang-kuwa mo ang mata at matangos kong ilong. Sana nga po tay, nakikita ko po kayo. Natahimik na lamang si tatay sa huli kong sinabi. Dahil alam namin pareho na wala ng pag-asa na makakita pa ako. Sinubukan na rin namin na lumapit sa mga doktor at mga albularyo. Ngunit pareho lamang sila ng sinasabi. Wala na akong pag-asa pang makakita. Mula nang isinilang ako, ay wala na talaga akong paningin. Kaya dahil doon, inisip ni nanay na abnormal ako at sa edad kong 5 ay iniwan niya kami. Gusto ko pong ulitin yung ganitong pagkain, tay. Napakasarap po kasi talaga ng luto nyo. Wala namang hindi masarap sa'yo eh, sa tuwing ako magluluto eh. Eh totoo naman po tay eh. O siya, diyan ka lang ha. Ililigpit ko lang itong mga pinagkainan natin. Tapos mamaya, liliguan kita. Tay? Oh, ano yun Danny? Pasensya na po ah. Ano ka mo? Para sa naman? Dahil po sa pagiging pabigat ko po sa inyo. Pagkagaling niyo po sa trabaho, aasikasuhin niyo pa po ako, papakainin at papaliguan. Wala na po akong naitulong sa inyo. Anak, hanggang nabubuhay ako
at kaya kong alagaan ka, gagawin ko. Dahil anak kita eh. Mahal kita. Kaya huwag ka nag-iisip na para bang pabigat ka sa akin. Dahil hindi ka pabigat. Kailanman, hindi ko inisip ang bagay na yun, anak. Dahil anak kita. At tulad ng sinabi ko, mahal kita. Mahal na mahal. Sana tay, nandito na lang po si nanay ano? Para naman po hindi po kayo napapagod ng ganito. At siya na lang po mag-aasikaso sa akin. At pag galing niyo po sa trabaho makakapagpahinga na po kayo. Anak, huwag mo nang babanggitin ng nanay mo. Kung hindi man siya nakapagtiis sa'yo, ibahin mo ako. Dahil kahit gaano pa ako kapagod sa trabaho, kaya ko pa rin na alagaan ka. Dahil bilang tatay mo, responsibilidad ko yun. Salamat po tay ah. Mahal na mahal ko rin po kayo. Mas mahal kita, anak. O siya, ililigpit ko lang ang mga pinagkainan natin, ha? Hindi man sabihin sa akin ni tatay, pero alam kong nasasaktan siya. Dahil ng mga oras na yon, kahit bulag ako, ay hindi naman ako bingi. Naririnig ko ang pilit niyang pananahimik habang siya ay umiiyak. Ayoko rin naman ang maging ganito. Pero alam ko naman na hindi naman lahat ng tao ay ipinapanganak ng perpekto. Kaya nagpapasalamat pa rin ako na kahit ganito ko ay hindi ako sinukuan ng tatay ko. Anak, halika na. Maligo ka na. At na makatulog na tayo. May trabaho pa ang tatay bukas eh. Ano po kaya tay kung tulungan niyo na lang po ako para matuto din po ako maligo ng mag-isa? Aba, sigurado ka ba, anak? Opo tay. Naisip ko po kasi kung sakaling hindi niyo na po ako kailangan paliguan, mababawasan po ang trabaho niyo. Tay, nagbibinataan na po ako eh. Dapat po ang pagliligo ay kaya ko na rin pong gawin. Ay sus! Sa bagay, tama ka naman. Nako, nagbibinata na nga pala ang anak ko. Hindi na kita baby niyan. Wala na ang baby Danny ko pag nagkataon. Tatay naman, kahit hindi naman na po ako baby, nandito pa rin naman ako. Ako pa rin ang anak niyong si Danny. O siya, sige. Halika na. Ituturo ko na din sa'yo ang bawat lagayan ng sabon. Itinuro sa akin ni tatay ang bawat lalagyan. Mabilis kong tinapos ang aking pagliligo. Kaya nang makapagbihis na ako, ay agad akong hinatid ni tatay sa aming kwarto. Pinunasan niya ang buhok ko at sinuklayan. Hanggang sa may pagkatok kaming narinig sa aming pintuan. Pinagbuksan niyo ni tatay. Maya-maya pa, bumukas ang ngiti sa mga labi ko nang marinig ko ang boses ng aking lola. Tay, si lola ba yun? Oo, anak. Aba, totoo na ba itong nakikita ko? Ang apo ko na ba talaga ito? Abay, napakagwapo naman ang apo ko. Napakabango pa. Bagong ligo. Si lola talaga hindi pa rin nagbabago. Nay, biglaan po yata ang pagbisita niyo ah. Orlan, namiss ko lang kayo ng apo ko. At wala naman ako magawa sa bahay. Magmula nang mamatay ang tatay mo, lagi na lang ako naiinip. Wala ko nakakausap at puro mga tagalinis lang ang mga nakakausap ko. Aba, nagsawa na ako sa ganon. Kaya eto, dito na muna ako. At least, hindi ba makakasama ko ang apo ko? Malaking tulong din sa'yo yon. May mag-aasikaso kay Daddy habang ikaw ay nasa trabaho. Lola Marta, totoo po ba narinig ko? Dito po kayo mamamalagi? Aba, oo, apo. Namiss ko talaga ang gwapo kong apo. Siyempre po, kayo na pa po ba ako magmamana? Di sa inyo po ni tatay. Pero Nay, sigurado po ba kayo? Na ano? Na kayo po mag-aalaga kay Danny habang nasa trabaho po ako? Abay, oo naman, Orlan. Bulag lang ang apo ko. Pero hindi naman siya lumpo. Hindi naman mabigat alagaan ang apo ko at magiging masaya pa ako doon.
Alam mo naman, matanda na ako. Baka sa mga susunod na taon, ay susunod na rin ako sa tatay mo. Gusto ko masulit ang panahon. At may mga magaganda kong may iwang alaala sa apo ko. Hindi ba, apo? Nakula, kung ako po ang tatanungin, magiging mahaba pa po ang buhay niyo eh. At magkakasama pa po tayo ng matagal ni tatay. Di ba po, tay? Aba, oo naman. Tama si Danny, Nay. Madami pa kayong kakainin kanin. At saka, huwag niyo naman pong pagdasal na susunod kagad kayo kay tatay. O siya, kung ganun po sige, dito na lamang po kayo sa kwarto ni Danny. At doon naman ako sa kabilang kwarto para naman magamit at hindi mabakante. O siya, sige. Teka, payag ka ba, apo? Ako ang katabi mong matutulog? Payag na payag po. O siya, maiwan ko muna kayo dyan, Nay, ha, Danny. Aayusin ko pa kasi yung kwarto sa kabila. Pagkatapos matutulog na ako para makapagpahinga na. Oh, kayo din, Nay, ha. Mahaba ang naging biyahe nyo Siguradong pagod kayo. Salamat, Orlan. O paano ba yan, apo? Aayusin ko na itong kama mo at matulog na tayo. Bukas sasamahan mo ko sa bayan. Ipagluluto kita ng masarap na ulam. Lola, baka hindi po papayag si tatay eh. Nako, basta ako ang kasama mo, hindi pwedeng hindi papayag yon. Kaya sige na, mahiga ka na at matulog. Humiga na kami ni Lola. Napakasaya kong natulog ng gabing yon. Dahil hindi man si nanay ang makakasama ko, makakasama ko naman si Lola at mababawasan na ang pagod ni tatay. Lumipas ang gabing yon at nagising na lamang ako nang maamoy ko ang ginisang bawang. Nagmadali akong tumayo sa kama at kinuha ang patpat na ginagamit kong pantukod sa paglalakad para malaman ang dadaanan ko. Lumabas ako ng kwarto at binanggit ang pangalan ni Lola at ni tatay. Ngunit si Lola na lamang ang kasama ko sa bahay. Aba, apo, gising ka na pala. Umalis na ang tatay mo Pupunta na siya sa trabaho. Nag-almusal na rin siya. At eto, pinagluluto kita ng sinangag at itlog. Nagising nga po ako dahil po sa bango ng ginisan yung bawang eh. Tamang-tama pala ang gising ko, la. Maya-maya lang po, kakain na po tayo. Oo, at pagkatapos natin kumain, magpapahingalan tayo saglit at pupunta na tayo ng bayan. Pinagpaalam naman na kita sa tatay mo at pumayag naman siya. Ayos po, la. Kasi po, madalang lang po talaga akong lumalabas ng bahay eh. Kapag nandyan lang po si Rohan, yung kaibigan ko po. Ay nako, hayaan mo, apo. Magmula ngayon, makakalabas ka na palagi. Ako itong magiging mata mo. Talaga po, Lola? Yes, sa wakas, makakapaglakad-lakad na po ako sa labas. Ang sarap kasing makarinig ng ibang boses ng tao kahit hindi ko po nakikita. Nai-imagine ko pa rin po ang paligid. Nang matapos si Lola sa pagluluto, ay agad siyang naghain. Nagpasalamat kami sa pagkain na meron sa harap namin. Mabilis naming tinapos ni Lola ang pagkain at nagpahinga lang kami sandali. At nagpaalam siyang kukunin niya lang sandali ang kanyang basket. At hinawakan niya ang kamay ko at nag-umpisa ng maglakad. Uy, Danny! Teka lang po, la. May tumatawag po sa akin. Sino naman? Narinig ko po ang pangalan ko eh. Hello po, Lola. Danny, ano ka ba? Si Rohan to. Ah, Rohan, ikaw pala yan. Danny, Lola mo? Ah, oo. Lola, si Rohan po, yung sinasabi ko pong kaibigan ko. Rohan, siya ang Lola Marta ko, nanay ni tatay. Kumusta po kayo? Ako po si Rohan. Kaibigan po ako ni Danny. Saan po pala kayo pupunta? Sinama ako ni Lola. Pupunta kami ng bayan. Aba, sakto pala. Inutusan din ako ni nanay na bumili ng kamatis eh. Pwede po bang sumabay na lang po ako sa inyo?
Abay, oo naman. Tara na, at baka tanghaliin pa tayo sa paglalakad. Dadaan pa tayo sa kakahuyan. Yun, sakto. Salamat po. Danny, ang bait pala ng lola mo. Aba oo naman, sobrang bait talaga ng lola ko. Tahimik lamang kami sa paglalakad hanggang sa binasag ni Lola ang aming katahimikan. Abay, ano ba yon? Napakabaho naman dito. Iyon po ba? Hindi pa po kasi nila nililinis yung lugar na nakitaan nila ng patay na tao eh. Ano ka mo? Anong patay? Usap-usapan po kasi sa baryo na may nalapa po ng mabangis na hayop dito sa gubat. May nagsasabi naman po na hindi daw hayop yung pumatay nun. Brutal po kasi pinatay yung tao eh. Pumunta rin kami ni nanay, kaya nakita po namin. Anong ibig mong sabihin, Rohan? Ano kasi, naniniwala ba kayo sa aswang? Ano ka mo? Aswang? Abay, oo naman. Dalaga pa ako. Kinatatakutan na yan sa baryong ito. Pero ang alam namin tumigil na ang pagsalakay. Misteryoso daw silang nawala. Lola Marta, ano po yung aswang? Ang mga aswang, apo, ay mga nilalang sa dilim. Tulad dating mga tao, ay may iba't ibang uri na lahi ng aswang. Kilala sila bilang mababangis na nilalang. Lumalaganap sila ng takot sa mga tao at ginagawa rin pagkain ng mga tao. May ilan na mas gusto ang mga bata sa sinapupunan. May mga aswang naman na mas gusto ang dugo at labang loob ng tao. Hala, nakakatakot naman yun, La. Pero, totoo po ba talaga sila? Totoo sila, apo. Totoo. Kung ganun pala, dapat po tayo mag-ingat. Kung may aswang man po, dapat wag na pong lumalabas ng gabi ang mga tao. Mahirap yun, Danny. Kasi alam mo naman sa baryo natin maraming manginginom ng tuba. Kaya imposible hindi sila lalabas ng bahay. Tulad doon natagpo ang patay, manginginom yun Naalala mo ba yung kinuwento ko sa'yo noon? Si Mang Martin, yun ang gulo sa tindahan ni Aling Lupe dahil hindi siya pinautang ng tuba. Siya yung natagpo ang patay. Ang daming sinasabi ng tao. May paniniwala yung iba na baka mabangis na hayop lang daw. Pero sabi ng matatanda, aswang daw ang pumatay sa kanya. Pero iniimbestigahan pa naman hanggang ngayon. Nakakatakot naman yung ganun, Rohan. Buti na lang, hindi ako nakakagala ng gabi, lalo na pag wala akong kasama. At kahit naman may kasama ka, apo, ay hindi kita pababayaan na gumala ng gabi dahil walang mga puso ang mga aswang. Wala silang pinipili, lalong-lalo na mga bata. Dahil mas gusto nila ang dugo at laman ng bata dahil sariwa pa ito. Ano ba yan? Nangingilabot tuloy ako. Dahil sa narinig ko, hindi na nila ako gagala ng gabi. Mahirap na. Wag na talaga, Rohan. Dahil katulad ng sinabi ni Lola, kung may aswang nga, dapat mag-ingat na. Baka ikaw pa tong sumunod na maging biktima. Tama ka, Danny. Natapos ang usapang yun, nang tuluyan na kaming nakalabas ng kakahuyan. Narinig ko si Lola. Tumawag siya ng isang pedicab upang maihatid kami sa bayan. Mabilis naman kaming natapos sa pamimili. Hanggang sa nakauwi na kami, humiwalay na rin sa amin si Rohan at nagpasalamat siya sa libreng pedicab ni Lolo dahil daw dun ay hindi na siya napagod sa malayong paglalakad. Mukhang napakabait ng kaibigan mong yon, apo. Nakula, hindi lang po muka. Napakabait po talaga ni Rohan. Kapag nga po may nang aasar sa akin dahil po bulag ako, lagi po siya dumadating sa tamang oras po para po ipagtanggol ako. Nako, salamat naman at nagkaroon ka ng kaibigang kagaya niya. Natutuwa ako at may mga bata pang katulad niya. Oo nga po, swerte ko din. Dahil
hindi po siya nagsasawang maging kaibigan ako. Ay, siya nga pala. Yung tungkol po sa mga aswang na nabanggit niyo po kanina, Lola. Ano po bang mga itsura nila? Ang mga itsura nila ay iba-iba. May mga aswang na hindi mo akalain na aswang pala dahil sa angkin nilang magandang panlabas. Ang iba naman, may anyong putol ang pang-ibabang katawan. Basta Apo, hindi mo sila gugustuhin na makita dahil may mga aswang na ubod ng pangit. Nakakita na po ba kayo ng aswang, Lola? Oo, Apo. Ang mga aswang na minsan ng biktima ng napakaraming tao sa baryong ito. Dalaga pa ako noon. Wala pa ang tatay mo. Bago pa lang kaming mangnobyo ni Lolo Carlito mo. Ang mga aswang na yon ay tinatawag na kiwig. Kiwig? Tama Apo, kiwig. Tahimik lamang sila kung umatake. Ngunit mababagsik. Ang madalas nilang pinupuntirya ay ang mga mahihina na ang katawan o tulog. Ngunit kung may mga tao silang nakikita at kaya nila itong patayin, ay tahimik nila itong papatayin. Hilig nila ang atay ng tao. May mga kiwig naman na lahat ng laman loob ng tao ay kinakain nila at wala silang ititira. Grabe naman po yun lang, nakakatakot. Kinikwento niyo pa lang po kinikilabutan na talaga ako eh. Kaya ako nagbalik na naman ang kampo ng kadiliman na kiwig. Ay kahit sa gabi o kahit sa loob tayo, ay dapat pa rin tayo mag-ingat. Dahil tulad na sinabi ko, tahimik sila, ngunit mabagsik. Si tatay po ba, alam niya po ba ang tungkol sa kanila? Nang dumating sa mundo ang tatay mo, hindi niya na naabutan ang mga kiwig. Dahil mistulang bulan ng maglaho ang mga aswang na kiwig. Isang gabi lang, bigla na tumigil ang kanilang pagsalakay. Kaya hindi ko na alam kung pinaniniwalaan ng tatay mo mga aswang. Dahil doon, palagi ko rin ikinikwento sa kanya ang tungkol sa mga aswang na kiwig. Sana po, hindi aswang ang gumawa doon sa lasinggero. Kasi kapag nagkataon na may aswang nga, siguradong uunahin nila ako. Kasi wala po akong kakayahan na ipagtanggol ang sarili ko. Nako Apo, kung sakaling meron nga, abay hindi ka naman namin pababayaan ng tatay mo. Nandito si Lola. Ipagtatanggol kita. Kung nakikita mo lang ang katawan ng tatay mo, ay nako, baka sa katawan lang na matakot na ang mga aswang na yon. Dahil mas mukha pa siyang kayang kumain ng tao sa laki ng tiyan niya. Hala, si Lola talaga oh. Lagot po kayo kay tatay pag narinig ka po nun. Kahit di ko naman po makita nahahawakan ko naman po yung tiyan niya eh. Bilog na bilog po. Tignan mo itong batang ito. Isa ka rin pala asar. Oh, ano ba yan? Ansaya nyo yata maglola ngayon ah. Ako ba pinag-uusapan nyo? Ah, siya nga pala. Mano po, Nay? Tay, kasi po sabi ni Lola, mas matatakot daw po yung aswang sa inyo. Kasi malaki daw po yung tiyan nyo. Pahawak nga ako tayo ng tiyan nyo. Sige, hawakan mo Apo. Para bolang kristal yan. Ay nako, ang maglola talaga. Pero teka, ano ba yung sinasabi niyong aswang? Hindi niyo po ba nababalitaan yung tay? Ang alin ba? Yung tao po na lasinggero na nagwala po nung nakaraan. Nakita raw po sa may kakayahan. Wala na pong lamang loob. Ayun ba? Nagkwekwentuhan yung mga katrabaho kanina. Ang sabi mabangis na hayop daw ang pumatay doon. Hindi naman daw aswang. Pero ang sinabi ng kaibigan ni Danny kanina ay pinagbubulungan daw ng mga tao na aswang raw ang may gawa noon. Nay, hindi po ba sabi niyo sa akin, matagal na silang wala? Kaya napaka-imposible po na sinasabi niyo, Nay. Sa panahon natin ngayon, dapat di na kayo nagpapaniwala sa mga ganyan. Paano kung nagbalik na ang mga aswang? Paano po kung hindi, Nay? At mabangis na hayop lang talaga ang may gawa nun?
Huwag na kayo magbanggit ng tungkol sa mga aswang, Nay. Matatakot lang po si Danny niyan eh. Hindi tay, ayos lang po. Gusto ko rin naman po makatuklas ng ibang bagay eh. Kahit nabulag ako, may alam naman po ako sa mundo. Narinig mo ang anak mo, ha Orlan? O sige, kumain na lang tayo. At nang makapag-asikaso ka na, may trabaho ka pa mamaya, di ba? Sakto-sakto din ang dating mo. At kaluluto lang ng ulam. Tumahimik na lamang si tatay. Pero ramdam ko na ayaw talaga niya na magkwento si Lola tungkol sa mga kababalagan na meron ang mga aswang. Ngunit dahil ayaw niyang sumama ang loob ko, ay hindi na lamang siya kumubo. Matapos namin kumain, nagpaalam na siya na babalik na sa trabaho at kami na naman uli ni Lola ang naiwan sa bahay. Lola, Oh, ano yun, Apo? Tinawag mo ba ako? opo Lola. Wala na po ba kayong gagawin? Wala na. Sakto nang tawagin mo ko kakatapos ko lang maglinis. Bakit, ano ba yon? May kailangan ka ba, Apo? Parang ganun na nga po Lola eh. Pwede pa po ba kayong magkwento po ng kababalaghan? Abay, oo naman. Basta kung makikinig ka. Masaya kong ibabahagi sa iyo ang mga kaalaman ko tungkol sa kababalaghan. Kung ganun na, di po ba sabi niyo sa akin na totoo ang mga aswang? Sa palagay niyo po bala, meron pa rin ngayon nun? Hindi yan imposible, Apo. Dahil nasisiguro ko naman na meron pa din na nabubuhay pa rin sila na kasama natin. Ngunit hindi lang natin alam kung saan sila naglulungga. Kung may aswang po, paano naman po sila tatalunin? Magandang katanungan din, Apo. Ang sabi noon sa amin, kapag may aswang daw at malayo sa iyo, malakas daw ang tunog nito. Pero kung malapit naman daw siya, ay malayo ang tunog nito. Ha? Paano naman po nangyari yun, Lola? Isa yon sa mga ginagawa ng mga aswang para sila ay makapanlinlang. Para makapambiktima sila ng walang kahirap-hirap. Grabe, matatalino din po pala sila, Lola, no? Tama ka. Pagdating sa pagkain nila, magagaling ang mga aswang sa pagtatago at panloloko. May mga aswang naman na pinipiling makisalamuha sa tao at kunin ang tiwala ng tao na gusto nilang biktimahin. Kung may mga kampon po ng dilim, sigurado po na may panglaban po sa kanila. Oo naman, tulad ng mga antingero at manunugis. Magagaling ang nabanggit ko sa pagpatay ng mga masasamang nilalang. Pero may iilan naman na nagkakaroon daw ng gabay. Ang mga taong may gabay ng mga nilalang ng liwanag. Tulad halimbawa ng diwata at tagapagbantay ng kalikasan. Pinipili sila ng gabay para tapusin ang nasimulang kasamaan ng mga halimaw sa dilim. Ang galing naman po pala nun, La. Marami po palang hiwaga ang mundo, no? Tama ka, Apo. Ang ilan pa nga ay sinasabing kapag raw natapos nila ang kanilang misyon at nagawa ng taong yon, natapusin ang ibinigay na misyon ng isang gabay. Binibigyan daw ang taong ito ng premyo o masasabi nating bayad nila. Habang nag-uusap kami ni Lola, ay dumating ang kaibigan kong si Rohan at ipinagpaalam ako kay Lola na maglalakad-lakad lang. Baka babaya ipagalitan ka ng tatay mo, Daddy, ah. Hindi po, Lola. Palagi naman po namin ginagawa to ni Rohan eh. Opo, huwag po kayo mag-alala. Iingatan ko naman po si Danny. Uuwi din po kami bago po magdilim. O siya, sige. At iidlip lang muna ako. Basta harohan na ang apo ko. Huwag mong pamamayaan yan. Ay nako, malilintik ka talaga sa akin. Huwag ka mag-alala, Lola. Ako po bahala. Kung bahala ka pa dyan, ha? Basta tigatan mo ang apo ko. Dani, huwag kayo magpapaabot ng gabi,
Opo, La. Di naman po ako pababayaan ng kaibigan ko eh. Sige po, mauna na po kami. Hindi ko na muling narinig ang pagtugon ni Lola, habang si Rohan naman ay hinawakan ang isa kong kamay para alalayan ako sa paglalakad. Rohan, saan nga pala tayo pupunta? Di sa dating tambayan natin. Doon sa ginawa kong kubo-kubo gamit yung talahib at sako. Nakahanda na ang lahat doon. Nagdala din ako ng ilang prutas para habang nagkikwentuhan tayo, may nginunguya tayo. Aba, marami kayatang maikikwento sa akin ngayon ah. Aba, oo naman. Ilang araw din tayo hindi nagpunta doon tapos di kita nabibisita. Kaya madami talaga akong nakahandang kwento. O siya, bilisan na natin. Excited na ako sa mga ikikwento mo eh. Habang hawak ako ni Rohan, sinasabi rin niya sa akin kung may mga nakaharang ba sa dadaanan ko. Minsan naman ay bibitiwan niya ako para masigurong maayos ang dadaanan ko. Kaya naman, nang marating namin ang aming ubu-kubuhan, agad niyang inabot sa akin ang isang bagay. Ano to, Rohan? Mansanas yan. Naku, salamat ah. O sige, magkwento ka na. Ay, bago pala yun. Kumusta pala ang pag-aaral mo, Rohan? Ayun, ayos naman. Kaso, palagi akong nabubuli. Kaya minsan, pag nasa school ako, gusto ko na kagad umuwi. Ayos lang yan, Rohan. Ang mahalaga, nakakapasok ka. Ako nga kahit gusto ko din mag-aral tulad mo, hindi ako pwede dahil wala naman akong nakikita. Hayaan mo, Danny. My best friend. Mag-aaral ako mabuti at magtatapos at magiging doktor ako. Magaling na doktor. Kahit matanda na tayo, di kita iiwan. Kapag nangyari yun, gagamutin ko mata mo para makita mo ang kapugian ko. Grabe, iiyak na sana ako sa sinasabi mo kasi may kaibigan akong handang maging magaling na doktor para gamutin ng mata ko. Kaso naisingit mo pa yung kapugian mo Umatras tuloy yung luha ko. Naku, totoo naman na pogi ako Pero kahit na, Rohan, ang sabi kasi ng mga doktor at albularyo, wala wala na raw akong pag-asang makakita dahil pinanganak na raw ako na ganito. Ay basta, magiging magaling na doktor pa rin ako. Mas magaling sa tumingin sa mga mata mo. Gusto ko din na makita mo ang ganda na meron ng mundo. Salamat, Rohan Kahit na alam natin pareho na wala ng pag-asa na makakita ko, nandiyan ka pa rin para pagaanin ang loob ko. Ano ka ba? Siyempre, kaibigan mo ako Habang buhay mo ako magiging kaibigan, Danny. Walang iwanan. Pangako, hindi ka magsasawang maging kaibigan ng tulad kong bulag. Hindi ako magsasawa. Promise! Natigilan kami sa pag-uusap. Nang bigla ko naramdaman ang pagtayo ng kaibigan ko. Nataranta siya nang dahil napasarap ang aming pag-uusap ay di niya na namalayan ang pagdilim ng langit. Naku, batay! Bakit, Rohan? Danny, yari ako sa lola at tatay mo. Di ko namalayan yung oras, gabi na pala. Kung ganun, Rohan, iuwi mo na ako. Ako na ang bahala magpaliwanag kila tatay at lola. O sige, naku sigurado pagagalitan ako ni Mang Orlan nito. Ngayon lang tayo umabot ng dilim sa kakauyan. Lalo na kay nanay, Diyos ko, malilintikan talaga ako. Itinayo ako ni Rohan. At dahil sa aming pagmamadali, nalimutan ko ang patpat na ginagamit ko para malaman ang dinadaanan ko. At habang naglalakad, hindi ko mapigilan ang kabahan. Gusto kong tumakbo, pero hindi ko kaya dahil wala akong makita. Hanggang sa nakarinig kami ng mga kakaibang kaluskos sa paligid. Ano yun, Rohan? Magpatuloy lang tayo sa paglalakad, Danny. Huwag mo na lang pansinin yun. Baka mga ligaw na kuneho lang o ibang hayop. Pero ibang nararamdaman ko Basta huwag ka mag-alala. Malapit na tayo makalabas ng gubat. Ngunit di pa man masyado nalalayo ang aming nilalakad
ay may mga kakaibang pag-angil na kaming naririnig. Doon ko palang narinig ang bagay na yon. Kaya naman, napakapit ako ng gusto sa braso ng aking kaibigan. Ano yun, Rohan? Hindi ko alam, Danny. Pero dalian na lang natin maglakad. At dahil sa wala kong makita, at kahit nakakapit pa ako sa kaibigan ko, hindi rin niya napansin ang ugat ng puno na nakalitaw sa lupa, kaya pareho kaming bumagsak sa lupa. Nasaktan ako ng gusto dahil sa pagbagsak ko ay nauntog ang ulo ko sa isa pang ugat. Itatayo pa lamang niya ako nang biglang may humila sa akin. Naramdaman ko ang matutulis nitong kuko. Nag-umpisa na akong umiyak habang ang kaibigan ko naman ay nagsisisigaw. Sinabi kong tumakbo na siya dahil iniisip ko ng mga oras na yon ay aswang nakiwig na ang nilalang na humila sa akin. Danny, paano ka kung tatakbo ko? Umalis ka na! Huwag mo na akong alalahanin! Tumakbo ka na, Rohan! Mapapahama ka lang kung di ka pa tatakbo! Magiging pabigat lang ako sa'yo, sige na! Tumakas ka na, pabayaan mo na ako dito! Ayoko, Danny! Hindi kita iiwan! Umalis ka na! Tumakbo ka na, Rohan! Humingi ka ng tulong kay tatay, bilisan mo! Babalik ako! Babalikan kita, Danny! Huwag ka mag-aalala! Hihingi ako ng tulong sa mga tao! Narinig ko ang pagtakbo ni Rohan. Maliban doon, may mga paa din akong narinig na sumunod sa kanya, habang ang nilalang naman na nasa aking tabi ay hinawakan ng mukha ko. Wala nang tigil ang paglabas ng luha sa mga mata ko dahil sa labis na takot. Maawa kayo sa akin! Huwag niyo ako papatayin, pakiusap! Bulag ako at walang kakayahan na lumaban. Kaya pakiusap, huwag niyo ako papatayin, maawa na kayo! Yun nga ang gusto namin. Yung mga mahihinang kagaya mo at walang kakayahang lumaban. Bata pa po ako. Huwag niyo po ako patayin, pakiusap. Gusto ko pa mabuhay. Ikaw ang nakuha namin. Kaya naman, wala ka nang magagawa kundi ang umiyak at magbakaawa. Tatay! Lola, tulungan niyo po ako! Tulong! Natawag ko na lamang si tatay at lola ng mga oras na yon dahil sa takot ko. Maya-maya pa, naramdaman ko na lang ang unti-unting pagtusok ng matatalim na bagay sa aking hita. Sumigaw ako ng malakas dahil sa sakit. Hanggang sa nakarinig ako ng kakaibang pag-apak ng lupa. Parang hindi lang dalawa ang paa. Nag-angilan ang mga aswang at nararamdaman kong malapit lang sa akin ang isa pang nilalang. Umatras muna tayo sa ngayon, mga kasama. Hindi natin makukuha ang batang yan. Kahit sa isang yan. Narinig ko ang papalayo nilang pag-alis. Matapos nun, isang mainit na kamay ang humawak sa hita ko. Naramdaman ko din ang pag-init ng balat ko. At kapalit nun ay nawala ang sakit sa sugat na nararamdaman ko. Teka, sino ka? Huwag kang matakot, bata. Ako si Lumayog, ang gabay na naninirahan sa kabatang ito. Hindi kita sasaktan. Ano? Gabay? Isa kang gabay? Tama ka nang narinig. Ako ay isang uri ng gabay na tikbalang. Matagal na kitang sinusubaybayan. Alam ko na hindi mo ko natatanaw. Teka, ano pong ibig niyong sabihin na sinusubaybayan? Ang ibig lamang sabihin ng aking mga sinabi. Alam ko ang tungkol sa'yo. Bata ka pa lamang ay sinusubaybayan na kita. Alam ko ang tungkol sa pamilya mo at kaloobang meron ka. Ikaw ang taong napili ko upang gabayan ko. Ikaw ang napili ko upang labanan ang pagbabalik
ng mas pinalakas na aswang nakiwig. Naku po, ayoko. Sa iba na lang po. Hindi mo pwedeng tanggihan ang responsibilidad na ito, bata. Dahil ikaw na ang napili ko. Pero Mamang Tikbalang, bata pa po ako eh. Bakit po ako? Bata ka pa nga. Ngunit nakikitaan kita ng isang pambihiyang lakas, kabutihan ng puso, at isang katangiang hindi ko kailanman nakita sa iba. Ang sabi niyo po, alam niyo po ang tungkol sa akin. Alam niyo po ba na bulag ako? Hindi ko nga nagawang lumaban kanina tapos sasabihin niyo po sa akin na ako po ang pinili niyo para tapusin ang pagbabalik nila. Para pong nasisiraan na po yata kayo ng ulo. Hindi ako nasisiraan ng ulo, bata. Tama at sigurado ko sa mga sinasabi ko sa'yo. Ikaw ang bibigyan ko ng kapangyarihan upang talunin ang kasamaan. Kapalit nito, kapag napagtagumpayan mo ang misyon na ibinigay ko, ay magkakaroon ka na ng paringin. Po, makakakita na ako. Totoo po ba sinasabi niyo? Baka mamaya niloloko niyo lang ako ah. Baka hindi ka naman talaga gabay. Nagpapanggap ka lang. Hindi ako nagbibiro, bata. Totoo ang mga sinasabi ko. Nagulat ako nang bigla niyang hawakan ng kamay ko at binungat ako. Ibinaba at itinayo niya ako sa lupa at inilagay niya ang kamay ko sa kanyang likod at naramdaman ko ang kanyang balahibo. Ngayon, bata, sabihin mo, naniniwala ka na ba? Hala, totoo nga. Ngayon, bata, bibigyan kita ng pagkakataong makapag-isip. Babalikan kita sa makalawa ng gabi. Gusto kong bumalik ka rito sa kakawian. Kung makakapag-isip ka naman kagad, bigkasin mo lamang ng 3 beses ang pangalan ko at agad akong darating. Sana ay makapag-isip ka kagad bago pa mahuli ang lahat. Magpapaalam na ako, bata. Teka, sandali lang. Narinig ko na lamang ang paglayo niya sa akin. Hindi ko na narinig pa ang nilalang na nagsalita. Napaupo na lamang ako sa tabi ng puno. Teka lang, sabi ko eh. Naku, paano ako uuwi nito? Kung wala naman akong makita. Ngunit hindi naman nagtagal. Narinig ko ang boses ni Lola at ni Tatay. Ganon din ang boses ng kaibigan ko. Narinig ko rin na marami silang kasama. Lola! Tay! Nandito po ako! Rohan! Nandito ako! Anak! Diyos ko, anak! Ayos ka lang ba? Hindi ka ba nila sinaktan? Ayos lang po ako, Tay. Narinig ko na lamang ang pag-iyak ni Rohan. Kaya nga nagtaka ko kung anong dahilan ng kanyang pag-iyak. Rohan, ano nangyari sa'yo? Ikaw ayos ka lang. Ako hindi. Bakit? Ano ba nangyari sa'yo? Si Lola mo eh. Nung sinabi kong hinila ka ng aswang, napalabas siya ng banyo. Pinalo niya ako ng tabo. Aba nabigla lang naman ako kung sinabi mo sa amin yon. Sige ho, mga kabaryo. Ayos lang ang anak ko. Salamat po sa pagsama niyo sa amin. O sige po, Mang Orlan. Uuwi na din po kami ni Nanay. Pasensya na po ulit ha. Wala yun. Pasensya ka na rin kay Nanay ha. Ayos naman na ang anak ko eh. Huwag kang humingi ng tawad. Sige, salamat pa rin sa'yo. Pinasan ako ni Tatay. Pauwi. Doon niya ako kinausap at tinanong sa mga nangyari. Ano ba talaga nangyari sa inyo ni Rohan? Bakit inabot kayo ng dilim sa kakawian? Kasi Tay, napasarap po ang pagkikwentuhan namin eh. Kaya po kami naabutan ng dilim. Hindi po namin namalayan eh. Sabihin mo nga sa akin, anak. Ano ba nangyari nung pauwi na kayo? Yun nga po, Tay, pauwi na kami. Inaalalayan po ko ni Rohan sa paglalakad. Tapos, may mga narinig po kaming kaluskos.
Nung unang di po namin pinansin yun. Tapos may mga narinig po kaming pag-angil. Anong angil ang sinasabi mo, Apo? Katulad po ng angil ng aso. Pero parang mas malaki po. Sus, Ginoo Orlan. Mga aswang nakiwid yon. Sigurado ako. Sandali lang naman, Nay. At Danny, ano pa ang mga sumunod na nangyari? Nadapa po kami ng sabay ni Rohan. Dahil pati po siya, hindi napansin po yung nakalitaw na ugat ng puno. Maya-maya lang po nung susubukan ko na pong tumayo, may humila po bigla sa pako. Pinatakbo ko po si Rohan para humingi po ng tulong. Makinig ka sa akin, Orlan. Aswang nakiwid ang umatake sa mga bata. Nay naman, bakit ba nagpapaniwala kayo sa mga ganyan? Imposible may aswang sa panahon natin ngayon. Tay, sandali lang po. Sa tingin ko po tama po si Lola. Sa tingin ko po aswang nga po yun. Pati ba naman ikaw, Danny? Walang aswang, maniwala kayo. Sa panahon na ito, imposible pa na may aswang, ano? Tay, kung wala pong aswang, bakit ganun? Kahit hindi ko sila nakikita, Tay, ramdam ko po na hindi sila tao. Sa pamamaraan po ng paghawak nila sa binti ko, nagmakaawa po ako sa kanila, Tay, na wag po nila akong patayin. Tapos may isa po nagsalita. Dahil ang mga tulad kong nilalang daw, ang pinakagusto nila. Napaka-imposible na sinasabi mo, anak. Walang aswang. Baka napagtripan lang kayo. Ala, sige, kumain ka na at maglinis ka na ng katawan mo. Matutulog na tayo. Ayoko na mauulit to, Danny, ha? Hindi ka nasasama sa gubat, ha? Hindi ka nalalabas ng bahay. Pero, Tay, Tapos na ang usapan natin, Danny. Naluwa ako sa mga sinabi ni tatay. Niyakap naman ako ni Lola at inalalayan ako dahil nawalan ako ng ganang kumain. Ay napadiretso na lamang ako sa banyo. Pagkatapos nun, ay tinulungan ako ni Lola na mahiga. Doon ay sabay kaming natulog. Kinabukasan, hindi ko kinausap si tatay. Halos kalahating araw yon. Kahit sabay din kami na kumain sa pagkainan, ay hindi ko siya kinausap. Ganun rin siya. Pagpatak ng hapon, dumating muli si Rohan at kinumusta ako. ayos lang naman ako, Rohan. Kaso, di na ako pwedeng lumabas ng bahay eh. Hala, bakit naman? Ayaw na ni tatay eh. Kasalanan ko to eh. Kung binantayan ko lang talaga yung paglubog ng araw, di sana tayo gagabihin sa kakauyan. Pasensya ka na, Danny, ha? Ayos lang, Rohan. Wala ka namang kasalanan kaya huwag ka mag-alala. Pero teka, nakita mo ba yung nilalang na humila sa akin kagabi? Aba, oo naman. Mukha silang aso na ewan. Pero nakakatayo sila gamit ang dalawang paa. Ano sa tingin mo? Mga aswang ba yun? Oo, Danny, sa tingin ko aswang yun. Sinabi ko din kay nanay ang tungkol dun eh, pero ayaw niya maniwala eh. Di naman daw totoo mga aswang. Ganun nga rin si tatay eh. Ayaw niya din maniwala sa akin. Pero ako, naniniwala ako. Lola? Naniniwala ako sa mga sinasabi mo, Apo. Dahil sa mga sinabi mo palang kagabi, natunog ng nilalang na muntikan na kumain sa inyo, ay nasisiguro kong mga aswang nakiwig yon. Kiwig po. Oo, Rohan. Tama ka nang narinig. Nabanggit ko na rin sa apo ko ang tungkol sa mga aswang na may hilig sa mga mahihinang tao. Pero kakaiba lang, kahit sa mga di natutulog, ay umaatake sila. Teka po, natutulog ba kanyo? May naalala po ko. May isang buong pamilya po na tagpo ang patay sa loob ng bahay. Yung dalawa, mga matatanda daw po. Ang kinuha lang sa kanila ay atay. Sa mga bata naman po, lahat ng lamang loob. Hindi ka ba nagbibiro sa mga sinasabi mo, Rohan? Hindi ah. Alam mo naman ako kapag may nasasagap na balita, agad kong ibinabalita eh. Kaya nasisiguro ko na aswang nga sila mga bata. Aswang ang mga pumapatay. Sadyang sarado lang talaga ang isipan ng tatay mo. Kaya hindi siya naniniwala sa mga ganyang bagay.
Pero Lola, manganganib po ang buong baryo kung di po kikilos sa mga tao. Hindi lang po yun. 3 pamilya po ang namatay sa isang gabi lang. Diyos ko, lumala ang mga kiwig. Sa tagal yata ng panahon ng kanilang pananahimik, lumakas yata ng gusto ang kanilang puwersa. Dahil sa mga sinabi nila, napaisip ako at naalala ko ang tikbalang na gabay na aking nakausap. Pinag-isipan ko ng mabuti. Hindi na ako nagsalita at hinayaan ko na lamang si Lola at si Rohan na mag-usap. Hanggang sa umalis na ang kaibigan ko. Lola, kung ang mga aswang nakiwig po ay mas lumala pa sa pag-atake at pagpatay ng mga tao, ano po ang gagawin niyo ngayon? Lalabanan ko sila, Apo. Kung para sa pamilya ko, lalabanan ko sila nang walang pagdadalawang isip. Lola, ang mga gabay po ba hindi nagsisinungaling? Hindi, Apo. Hindi nagsisinungaling ang mga gabay dahil binuhay sila upang humanap ng taong kanilang gagabayan. Bibigyan ka ng kapangyarihan na labanan ang kasamaan. Sandali, bakit mo naman naitanong yan? Wala lang po, Lola. Naisip ko lang po bigla. Pinili ko na lamang na hindi sabihin kay Lola. Dahil yun ang sa palagay kong tama. At dahil naawa ako sa mga tao, napagdesisyonan ko na tanggapin na ang inalok ng tikbalang. Kaya pagdating ng gabi, alam kong tulog na silang lahat. Lumabas ako ng kwarto habang gumagapang. Kinapakapa ko ang saig hanggang sa umabot ako sa pintuan ng aming bahay. Lumabas ako at naglakad palayo. Hindi ko alam kung saan ako papunta hanggang sa huminto ako dahil sa nakapako ang isang bato sa paanan ko. Muntik na ako dun. Teka, ano nga pala ulit yung pangalan ng gabay? Naku, nakalimutan ko, paano ba yan? Nasaan na kaya ako ngayon? Tumayo lamang ako habang iniisip ang pangalan ng gabay. Kung minamalas nga naman bakit ko ba kasi kinalimutan? Ano ba yun? Luyog ba yun? Naku, parang hindi naman. Ay, tama! Lumayog! Binigkas ko ang pangalan niya ng 3 beses. Maya-maya pa, nakaramdam ako ng presensya na parabang may kasama ako. Lumayog? Ikaw ba yan? Sa tingin ko, tinawag mo ko dahil may kailangan ka. Ano yan? Nakapag-desisyon ka na ba, bata? Oo. Nakapag-desisyon na ako. Hindi dahil sa sinabi mo na kapag natapos ko ang misyon ay makakakita na ako. Gagawin ko to para sa mga tao. Para protektahan sila. Kung ganun, tama lang talaga na ikaw ang bibigyan ko ng kapangyarihan. Dahil dyan, tanggapin mo ang buhok ko. Ha? Ano namang gagawin ko sa buhok mo? Lunukin mo, bata. Ano? Lulunukin? Bakit ang buhok mo? Akala ko ba bibigyan mo ako ng kapangyarihan dahil may misyon ako? Bakit buhok ang binibigay mo sa akin? Dahil magmumula ang kapangyarihan sa buhok ko na hawak mo. Ngayon, gawin mo na ang sinabi ko. Lunukin mo na ang aking buhok. Sigurado ka? Teka, ano bang klaseng kakayahan na makukuha ko kung sakaling malunok ko to? Lalakas ang iyong pagdinig at lalakas palalo ang iyong pandama. Bibilis ang pagtakbo mo. Hindi mo na kailangan makakita o makita ang mga nasa paligid mo. Sa pakiramdam mo lang malalaman kung nasaan ang iyong mga kalaban. Dagdag pa nun, hindi ka mao ang lalakas sa'yo. Kundi ang bawat sipa mo. Ang kailangan mo lang ay isang matinding konsentrasyon. Yung usapang konsentrasyon po, kahit po maingay sa paligid, kaya ko po yun. Lalo na po sa pakiramdam. Dahil kahit di po ako nakakakita, malakas po ang pandam ako. Kung ganun, lunukin mo na ang buhok ko.
Sinunod ko ang sinabi ng tikbalang. Nilunok ko ang kanyang buhok. Nagulat na lang ako nang naramdaman ko ang pag-iinit ng buo kong katawan, pananakit ng dibdib at hirap huminga. Nakaramdam ako na para bang binabanat ang buto ko sa bandang binti. Di rin nagtagal ay umayos na rin ang nararamdaman ko. Kaya naman umuwi na ako sa bahay. Namangha ako dahil hindi man ako nakakakita. Alam ko pa rin ang direksyon na tinatahak ko. Ngunit habang manghang-mangha ako sa kapangyarihang bigay nito, bigla na lamang akong nakarinig ng paghingi ng tulong. Humanap ako ng damit pantakip sa aking muka. Mabilis akong tumakbo at sinundan ang naririnig kong paghingi ng tulong. Napangiti ako dahil sa ilang segundo lang ay agad akong nakarating. Aba, ayos to ah. Oo nga pala. Hoy, mga aswang kayo! Kung naririnig nyo man ako, tigilan nyo na ang pambibiktima sa mga tao walang kakayaan na lumaban sa inyo. Ako ang labanan nyo! Narinig kong nagtawanan ang mga aswang at narinig ko ang tunog na parabang binitiwan sa lupa. Pagkatapos nun, naramdaman kong pinaikutan nila ako at gamit ang tunog na ginagawa nila, nalalaman ko na may aatake. Bawat aswang na lalapit sa akin, hindi ko alam pero bigla na lang gumagalaw ang mga paa ko. May isa na naramdaman kong nasipa ko sa leeg. Ang iba naman sa sikmura. Naramdaman ko rin ang pagtumba nila. Ang iba ay tumakbo at ang pamilya naman na niligtas ko ay pinagtataga ang mga aswang na tumumba. Umuwi na ako sa bahay. Nagmamadali akong pumasok sa loob ng palikuran para linisin ang aking binti at sabay nun ang pagpasok ko sa kwarto namin ni Lola at humiga. Kinabukasan, tulad ng dati, ay nagising ako sa amoy ng bawang na niluluto ni Lola. Lumabas ako at walang kahirap-hirap na nakarating sa hapagkainan. O apo, gising ka na pala. Hindi pa rin ba kayo nag-uusap ng tatay mo? Hindi pa rin po, La. Abay, bakit naman? Di naman po ako kinakausap ni tatay eh. Kaya di ko rin po siya kinakausap. Alam mo bang pangit ang ganyan, apo? Kung hindi ka kinakausap ng tatay mo, ikaw ang mauna sa pagkausap sa kanya. Humingi ka ng tawad. Sige po, Lola. Pangit kasi na nagtatampuhan kayo. Hindi ako sanay na makitang ganyan kayong dalawa. Alam nyo, darating ang panahon na mawawala na ako at kayo na lang dalawa. Kaya dapat magkasundo kayong dalawa. Sige po, Lola. Mamaya po susubukan ko pong kausapin si tatay. Sana hindi na po siya galit sa akin. Sigurado ako, apo. Hindi na galit ang tatay mo sa'yo. Daddy! Daddy, best friend? Nagulat ako sa biglang pagsulpot ng kaibigan ko dahil diretso lang siya sa pagpasok at hindi na kumatok. Jesus Mariosep ka, bata ka. Aatakihin ako sa'yo sa puso. Oo nga naman, Rohan. Ano ba yun? Ba't parang malagay ang sasabihin mo? Kasi may bago ako nasagap na balita eh. Ano ba yun? Ganyan ka naman palagi eh. Alam mo ba, kagabi, may inatake daw uli ng aswang. Pero ano? Ba't ka tumigil? May napahamak na naman ba? wala, best friend. Walang napatay na tao. Kasi yung pamilyang inatake kagabi, may tumulog daw sa kanila. Di daw nila nakilala eh, kasi raw nakatakip yung muka. Ang angas daw niya, best friend. Kasi paalam daw ang ginamit niya panlaban sa mga aswang. Pinagsisisipa daw niya yung mga aswang. Tapos, bawat tamaan ng paa niya, nagkakalasog-lasog daw yung buto ng aswang. Ibig sabihin, meron ng lalaban sa mga aswang. Magandang balita yan. Ibig sabihin tulad noon, ay pumili din ang gabay para maging tagapagligtas ng baryo. Grabe talaga kung kumilos ang Panginoong Diyos. Nasa oras palagi. Kaya nga po, Lola Marte, kung nakita mo lang yun, Danny, naku, mamamangha ka rin. Parang ganito daw yung style, oh.
Kahit naman gawin mo yun ng ilang beses dyan sa harapan ko, di ko naman makikita. Ay, oo nga pala, pasensya na. Nakalimutan ko lang. Magiging ligtas na tayo at ang baryo, Apo. Dahil nandyan na ang bagong tagapagtanggol. Sana sa panahon na ito ay tuluyan niya nang tapusin ang mga kiwig na yon. Paano naman sa susunod na henerasyon hindi na maranasan ng ganyang gulo na hatid ng mga aswang? Bakit parang ang tahimik mo yata ngayon, Danny? Naku, wala to. May iniisip lang ako. Ano bang iniisip mo, Apo? Yung tungkol ba sa tatay mo? Opo. Yun nga po, Lola. Huwag mo nang isipin yon. Alam mo, pagdating sa'yo, hindi ka matitiis ng tatay mo. Kakausapin ka rin doon. Basta't pangunahan mo lang. Salamat po, Lola. Abay, oo nga pala. Kumain ka na ba, Harohan? Hindi pa nga po eh. Maaga po akong tumakbo dito eh kasi kanina doon sa harap ng bahay namin, nag-uusap si nanay tsaka yung muntik mabiktima ng aswang. Kaya nung natapos sila, pumarito na kagad ako. Chismoso ka talaga eh, no? Ano ka? Tagahakot ng balita? Hindi ka naman makakalabas ng bahay eh. Kaya ako talaga maghahatid ng balita dito tuwing may bagong sagap ang antena ko. Anong antena sinasabi mo? Eh dito tenga ko. Mas magaling pa to sa radyo no kung magbalita. Dahil tuwing nagbabalita ako, walang sobra, walang kulang. At ito pa, laging katotohanan lamang. Puro ka talaga kalokohan, Rowan eh. Sige na nga, umupo ka na lang dyan. Dito ka na lang mag-almusal. Sakto, nagluluto si Lola ng paborito kong sinangag. Tama-tama pala ang dating ko. Sige po Lola Marta, tutulungan ko na po kayo maghain. Sumabay na nga sa aming kumain ang kaibigan ko. Matapos nun ay doon na rin siya nananghalian. Nagtaka lang ako dahil hindi umuwi si tatay para kumain ng tanghalian. Galit pa talaga sa akin si tatay, Lola. Kahit umuwi at sabayan tayo sa tanghalian, di niya ginawa. Huwag mong isipin yan, Apo. Baka naman marami lang talagang ginagawa ang tatay mo. O kaya, doon niya na naisipang kumain. Kung puntahan kaya natin si tatay, Lola. Alam naman po ni Rowan yung daan papunta dun eh. Kasi sinama na kami ni tatay dun. Opo, malapit lang po sa amin yung palaisdaan na pinagtatrabawan ni Mang Orlan. Apo, ano naman ang gagawin natin doon? Lola, may kanin at ulam pa po ba? Marami pa namang kanin. Kaso ang ulam kakaunti na lang ang natira. Pero kung gusto mo naman, ipaglalaga ko dala siya ng sitaw at okra. Dalhan na lang natin siya ng kamatis at asin para sa sausawan. Sige po, Lola. Ngayon lang kasi ginawa ni tatay ito eh. Noon kasi kahit nagtatampuan kami, umuuwi siya para kumain. O siya, sige. Madali lang naman ito. Maghintay ka lang ng ilang minuto. Sige po, Lola. Salamat po. Iniwan kami ni Lola para gawin ang paglalaga ng gulay. Habang naiwan naman kami ng kaibigan ko. Oh, best friend, anong opinion mo sa nagligtas doon sa mga tao kagabi? Sana mapagtagumpayan niya kung ano man ang misyon niya. Wow, parang alam na alam mo ah. Hindi naman. Kasi syempre sabi ni Lola, baka may napili na raw ang gabay. Malay mo, di ba? Baka may misyon siya na ganun. Alam ko naman ang ibig mo sabihin eh. Ikaw naman, agad ka nang aano dyan. Ano na nga ano? Basta, pero may napansin ako sa'yo ngayon. Parang tumangkad ka yata ng konti. Ha? Hindi ah. Anong hindi? Hindi mo naman nakikita. Paano hindi? Syempre, normal na sa tao yung tumangkad ah. Ikaw din naman eh. Kapag tatangkad ka pa. Sa bagay, mga bata pa tayo. Sigurado naman na lahat tayo tatangkad pa. Ay siya nga pala. Nakita mo ba si tatay kanina? Di ba malapit lang dun yung trabaho niya? Oo, kaninang bago ako pumunta dito, nakita ko pa si Mang Orlan. May mga kausap na tao. Doon sa may tindahan. Ganun ba? Gusto ko kasing hatiran siya ng pagkain eh. Baka nga marami siyang ginagawa tapos hanggang ngayon hindi pa din siya kumakain. Sure ako, matutuwa yun pag pinuntahan mo siya.
Sana nga, Rohan. Kasi naman, mula nung nangyari sa atin yun sa kakauyan, hindi pa din kami nag-uusap ni tatay. Ayos lang yan. Magiging maayos din kayo ni Mang Orlan. Normal lang naman yun eh. Kami nga din ni nanay, kung minsan nagtatampuan din kami. Yun nga lang, dahil sa trabaho sa bahay, halos 1 linggo kami hindi nag-uusap. Lalo na kapag pinapalo niya ako ng masakit. Sana nga, Rohan. Kahit na nararamdaman kong hindi ka mukhang anghel sana nga, magdilang anghel ka na lang. Grabe ka naman sa akin. Uy, gwapo kaya ako. Makikita mo, pag nakakita ka na, malalaman mong gwapo talaga ako. Oo na, guwapo kong best friend. Mga bata, tara na. Tapos na ito. Yun, ayos Lola. Rohan, samahan mo naman kami Walang problema. Ito ang kamay ko, hawakan mo. Aalalayan ka na lang namin ni Lola sa paglalakad. Salamat, Rohan. Nag-umpisa na kaming maglakad ni Lola at ni Rohan. Sabay naming tinaak ang daan papunta sa trabaho ni tatay. Pagdating doon, agad nagtanong si Lola sa mga katrabaho ni tatay. At tama nga si Lola, marami talaga siyang ginagawa. Kaya naman, ipinatawag na lang namin siya. O Nay, Danny, ba't andito kayo? Eto kasing anak mo. Nag-aalala dahil hindi ka umuwi. Eto, sabi niya, dalang ka raw namin ng pagkain. May isa pang isda dyan. Tapos naglaga ako ng okra at sitaw. May sausawa ka na rin dyan. Dinagdagan ko na rin yung kanin mo. Naku, salamat Nay ah. Sa'yo din anak. Sige na, umuwi na kayo. Napakainit na sikat ng araw eh. Tay, pasensya na po pala nung nakaraan Sa bahay na lang tayo mag-usap, Danny. Marami pa akong gagawin. Sige na, Nay. Iwi niyo na po si Danny. Tay, di naman po kayo gagabihin, di ba? Hindi ko alam eh. Ang dami namin gagawin. Kailangan kasi yung mga isda maihatid na ng boss ko sa kabilang baryo. Marami kasi ang order. Sa tingin ko makakauwi ako, madilim na. Kung ganun po tay, mag-iingat po kayo. Oo naman anak. Sige na, Nay. Umuwi na po kayo. Salamat po sa pagkain ha. Kakainin ko to maya-maya lang. Tatapusin ko lang yung ginagawa ko ron. O siya, sige. Aalis na kami. Mag-iingat ka, Orlan. Hihintayin ka namin sa bahay mamaya. Hindi na tumugon si tatay kaya naman naglakad na kami pauwi. Humiwalay naman si Rohan sa amin dahil daw uuwi na siya. Nagpasalamat siya sa pagkain kaya naman kami na lang ni Lola ang naiwang naglakad. Pagdating sa bahay ay di ako mapalagay dahil parang pakiramdam ko sa gabing darating ay may hindi magandang mangyayari. Apo, kanina mo pa pinupukpok ang kamay mo sa lamesa. Ano pa nangyayari sa yung bata ka? Wala po la. Ewan ko ba bakit hindi ako mapalagay. Bigla na lang kumakabog ang dibdib ko. Hindi ko masabi la kung anong dahilan Dalalagyan ang sobrang pag-iisip mo sa tatay mo, Apo. Baka kasi iniisip mo na hindi pa rin kayo magiging maayos mamaya. Hindi po ganun la. Iba po talagang nararamdaman ko ngayon. Hindi talaga maganda. Di ko naman masyado iniisip yung ganun la Wala nga po laman ng utak ko Basta, kinakabahan lang po talaga ako. O eto, uminom ka na lamang ng tubig, Apo. Kung ano man yan, wag mo na lamang pansinin. Kasi mai-stress ka lang dyan sa ginagawa mo Huminga ka ng malalim at magpahinga. La, ano po kaya kung sunduin natin si tatay mamayang gabi? Hindi maganda yan, Apo. Hindi magugustuhan ng tatay mo yan. At saka kapag sumapit ang dilim, pangit na maglakad. Na dahil alam mo naman, di ba? May mga aswang na gumagala kapag gabi. Yun nga po, Lay. Yun nga po ang iniisip ko. Paano kung si tatay po matsyempoan ng aswang? Paano po kung mapahamak siya? La, di ko po kayang mangyari yan sa kanya. Wala na nga po akong nanay, mapapahamak pa po si tatay. Huwag kang mag-isip ng mga ganyang bagay, Apo. Ligtas na makakauwi ang tatay mo. Maniwala ka. Sana nga po, Lola.
Pero kung di pa din siya uuwi pagtapos ng alas 6, sunduin na po natin siya, La. O siya, sige. Kung masyado kang mapilit, susunduin natin siya. Basta kung wala pa siya dito ng alas 6, doon lang tayo pupunta, ha? Dahil sigurado magagalit ang tatay mo kung ilalakad pa kita ng gabi. Sige po, La. Salamat po. Hindi ko rin maintindihan ang pakiramdam ko ng mga oras na yon. Grabe ang kaba ko. Grabe ang pag-iisip ko at pag-aalala. Kaya naman, nang sumapit ang paglubog ng araw, hindi ako makapaghintay. Ngunit sa awa ng Diyos, umuwi si tatay bago mag-alas 6. Tay, kayo na po ba yan? Oo, anak. Nilapitan ako ni tatay at agad ko siyang niyakap. Ano ba nangyayari sa yung bata ka? Kaya nga, Orlan, hindi ko rin maintindihan dyan sa anak mo. At kanina pa hindi mapakali. Kung hindi niya ipapadyak ang paa niya, ipinupukpok naman niya ang kamay niya sa lamesa. Ano nga ba nangyayari sa'yo, Danny? Hindi ko nga rin po alam, Tay. Pero sobra po ang kaba na nararamdaman ko eh. Aba, bakit ka naman kakabahan? Hindi ko nga po alam. O siya, kumain na tayo at matulog. Baka pagod lang yan. Hindi po, Tay. Wala naman po akong ginagawa sa bahay. Halos nakaupo nga lang po ako eh. At sa kakain tulog lang po ako. Paano po ako mapapagod? O sige na, kumain na tayo. Nay, eto ho pala yung pinagkainan ko kanina. Nilinisan ko na po yan doon. O sige, kumain na tayo. Inalalayan ako ni tatay at pinaupo sa upuan. Sabay-sabay kaming muli na kumain ng gabing yon. Ngunit ang kabog sa dibdib ko ay hindi pa rin mawala. Kaya nang matapos kami, agad kaming pumasok sa mga kanya-kanya naming kwarto. At tulad ng dati, katabi kong muli si Lola. Agad kong naramdaman ang pagtulog nila, habang ako ay mulat pa rin ang mga mata, hanggang sa lumalim na ang gabi at isang pamilyar na boses ang narinig ko. Si Rohan! Maingat at mabilis akong lumabas. At kahit wala akong nakikita, sinundan ko ang boses na naririnig ko. Pagdating ko doon, sigawan nilang magnanay ang narinig ko. Doon ko naintindihan ang kabog sa dibdib ko. Dahil sa pagmamadali, hindi ko na natakpan ang mukha ko. Hayop kayo! Tigilan niyo ang kaibigan ko at ang nanay niya! Danny! Rohan! Hindi ko na narinig ang pagkibo ng kaibigan ko. Sa halip, lumapit ako at pinakiramdaman ang paligid. Isa-isa kong nilapitan ng mga aswang. Habang umaatake, narinig ko na lang ang paggagulgul sa iyak ng nanay ng kaibigan ko. Halos hindi na ako makasipa dahil sa kaba na nararamdaman ko. Mabilis kong pinatumba ang mga aswang at naramdaman ko na ni isa sa kanila ay walang nakatakas at nilapitan ko ang boses na naririnig kong umiiyak. Nakaupo ito. Kinapa ko ang taong yon hanggang sa nahawakan ko ang taong nakahandusay sa lupa. Rohan! Rohan! Danny, nahihirapan akong humiga. Ang sakit-sakit ng dibdib ko. Mamamatay na ba ako, Danny? Hindi ka mamamatay, Rohan. Aling Imelda, dali niyo po siya sa ospital. Pakiusap po. Gagastos ng sinanay. Hirap na ako, Danny. Hindi ko na kaya. Rohan, huwag ka na magsalita ng ganyan. Hindi ba magtatapos ka pa? Hindi ba magiging magaling na doktor ka pa at gagamutin mo ang mata ko para makakita na ako at makita ko na ang kagwapuhan mo? Huwag ka namang ganyan, Rohan, oh. Huwag mo akong iiwan. Pasensya na, Danny. Best friend ko. Hindi ko na matutupad ang pangako ko sa'yo. At saka nga pala, best friend, ang galing mo makipaglaban. Idol na kita. Ikaw pala nagtatanggol sa baryo natin. Galingan mo, best friend, ha? Patayin mo lahat ng aswang. Kayo na paala kay nanay. Patawarin mo ako. Hindi na ako magiging doktor.
Hindi na kita magagamot, best friend. Ikaw ang pinakamasayang regalo sa akin, best friend. Gusto ko kapag nabuhay uli ako sa pangalawang buhay ko, ikaw uli ang magiging best friend ko. Bilang kaibigan, mahal kita. Pasensya na. Rohan? Rohan! Best friend! Hoy! Huwag ka naman magbiro ng ganyan. Pampira ka. Rohan naman, tumayo ka dyan. Idilat mo ang mga mata mo. Pupunta ka pa araw-araw sa bahay. Magsasabi ka pa ng mga nasasagap mong balita. Magiging doktor ka pa. Makikita ko pa ang itsura mo. Rohan! Rohan! Di ko mapigilan ang humagulgol sa iyak. Yun ang pinakamasakit na nangyari sa buhay ko. Ang mamatayan ng isang kaibigan. Inisip ko na panaginip lang yun. Ngunit kahit na anong gawin ko, ay hindi ko mapalitan ang realidad. Mabilis na nakarating sa barangay ang nangyari. Kinuha nila ang bangkay ng kaibigan ko, habang si Aling Imelda naman ay hinatid ako sa amin. Pinakiusapan ko siya na huwag magsasabi kahit kanino sa mga nakita niya tungkol sa akin. Pumayag naman siya, at bago pa siya umalis ay niyakap niya ako. Patawarin mo ako, Rohan. Nauli ako. Patawad. Kasalanan ko to eh. Kasalanan ko. Kung mabilis lang sana ako nakarating, hindi mangyayari yung kay Rohan. Napakawala akong kwenta. Binigyan nga ako ng kapangyarihan pero sarili kong kaibigan hindi ko nailigtas. Napakatanga ko. Napakawala akong kwenta. Apo! Apo, nasaan ka? Hindi ko na maitatago pa ang nangyari dahil naiwan pa ang bakas ng dugo sa damit ko, habang ang mga luha ko, kahit anong pilit ko na huwag palabasin, ay kusa itong bumabagsak. Diyos ko! Ano nangyari, Apo? Saan ka galing? Bakit ka umiiyak? Lola, si Rohan po. Anong ginawa sa'yo ng kaibigan mo? Sabihin mo sa akin. Wala na po si Rohan, Lola. Wala akong nagawa. Napatay siya ng mga aswang na kiwig. Patay na po si Rohan, Lola. Ano ba pinagsasasabi mong bata ka? Teka, ano ba nangyayari? Napakaaga pa ang ingay-ingay nyo. Tay, si Rohan po wala na. Anong sinabi mo? Pinatay po ng mga aswang ang kaibigan ko, Tay. Huwag ka magbibiro ng ganyan, Danny, ha? Di ko nagugustuhan yung ganyang biro. Tay, hindi po ako nagbibiro. Pinatay po ng aswang ang kaibigan ko. Ngayon sabihin niyo po sa amin hindi totoo ang mga aswang. Pinatay po ang kaibigan ko, Tay. At wala po ako nagawa. Naiyak na lamang sila tatay at lola dahil kahit sa kanila ay masakit ang pagkawala ni Rohan. Dahil kahit na may pagkapasaway ang kaibigan ko, ay mabait siya at napamahal na rin siya sa amin. Hindi ko lubosang maisip na sa ikli ng panahon, kano nasasapitin ang batang yon. Napakabait na bata at napakabuting kaibigan. Kung alam ko lang po, Lola, hindi ko na po siya pinauwi. Yung almusal at tanghalian na pala ang magiging huli namin na magkasama kami. Napakawalang kwenta ko. Akala ko nagbibiro ka lang, anak. Napakahalang ng mga bituka ng mga aswang na yun. At pati bata ay di nila pinalalampas. Mga walang puso, mga demonyo. Niyakap na lang ako ni Lola at ni Tatay dahil sa hindi ko talaga mapigilan ang pag-iyak ko. Sabay nila akong nilinisan at inalis ang mga dugo sa katawan ko. Inihiga nila ako at mabilis akong nakatulog dahil sa pagod at sobrang pag-iisip. Kinabukasan, inasikaso na ang magiging burol ni Rohan. Kaya naman, nagpunta kami kasama si Tatay at Lola.
Nakikiramay kami sa'yo, Imelda. Ganon din ako, Imelda. Hindi ko narinig ang pagsagot ni Aling Imelda at nagulat na lang ako nang niyakap niya ako. Hindi ako umalis maghapon sa kanila habang walang tigil pa rin ang paglabas ng luha sa mga mata ko. Ang daya ng panahon. Nung ibang tao yung ililigtas ko, nagawa kong makarating kagad. Pero nung ikaw na ang ililigtas ko, nahuli lang ako ng segundo. Bakit naman ganito? Bakit ikaw pa? Sino nang pupunta ng bahay at magkikwento sa akin ng mga nangyayari sa labas? Wala na magiging doktor at gagamot ng mata ko. Wala na rin magtatanggol sa akin pag sinasabihan akong kawawa at walang makita. Rohan, best friend. Mahal na mahal kita. Kung nasan ka man ngayon, alam ko kapiling mo na si Lord. Hindi ka lang dilang anghel ngayon, dahil isa ka na rin ganap na anghel. Rohan, best friend. Mamimiss kita. Anak, magpahinga ka na muna. Umuwi na muna tayo sa bahay. Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Kailangan mo din ng tamang tulog. Tayayaan niyo po muna ako sa tabi ng best friend ko. Kahit sa uling pagkakataon lang po, tay. Orlan, iho. Hayaan mo na lang muna ang anak mo. Masakit sa kanya ang pagkawala ng kaibigan niya. Kaya di mo siya masisisi kung bakit gusto niyang hanggang sa huling pagkakataon, gusto niya itong makasama. Sige na, hayaan mo na muna si Danny. Iniwan na ako nila tatay at umuwi na sila. Sinamahan naman ako ni Aling Imelda. Kinikwento niya sa akin ang mga bagay na idinadaldal sa kanya ni Rohan sa tuwing galing siya sa amin at kapag magkasama kami sa aming kubu-kubuhan. Doon ako lalong naiyak. Doon ko lalong naramdaman ang pagmamahal niya bilang isang kaibigan. Aling Imelda, pasensya na po kung wala po akong nagawa. Kung sanang di po ako nahuli, buhay pa sana si Rohan. Kaya sana mapatawad niyo po ako. Hinawakan lamang ni Aling Imelda ang balikat ko. Idinikit niya rin ang ulo niya sa akin. At sinasabi din ang mga pangarap pa ni Rohan. Kasama doon ang pagiging doktor niya balang araw. At dahil sa mga aswang nakiwig, ay malabo na yung mangyari. Huwag po kayong mag-alala, Aling Imelda. Sisingilin ko po ang mga aswang na yon at sisiguraduhin ko po nahuli na si Danny sa papatayin nila. At bilang tagatugis, sa taon na to, matatapos na po ang lahi ng mga kiwig na yon. Pinapangako ko po yan. Maya-maya pa ay bumalik na sila lola at tatay. Iniuwi nila ako at balak ko na lang bumalik kinabukasan. Naging tahimik naman sa baryo ng gabing yon. Walang sigawan akong naririnig at walang taong humihingi ng tulong. Kaya't nakatulog ako. Kinabukasan, hindi ulit nagtrabaho si tatay dahil sasamahan nila ako sa bahay nila Rohan. Ayos ka lang ba, apo? Hindi ko po alam, Lola. Hindi ko po alam. Hindi matutuwa si Rohan pag nalaman niyang malungkot ka. Alalahanin mo nun, nung mga panahong malungkot ka at laging inaalipusta ng mga tao. Ayaw niya na nakikita kang umiiyak dahil nagagalit siya. Isipin mo na lang ang bagay na yun, anak. Hindi na sayang ang buhay ni Rohan sa mundo dahil nagkaroon siya ng kaibigan na kagaya mo. Sigurado akong masaya na siya, anak, kung nasaan man siya ngayon. Namiss ko po yung tawa niya, yung pagkwento niya, at mga pagpapatawa niya. Isang araw pa lang po dumaan pero naiisip ko na po siya kagad. Hindi ko talaga mapapalampas to. Tatapusin ko ang lahat ng mga aswang. Anong ibig mo sabihin, apo? Hindi ko tinugunan ang tinanong ni Lola. Sa halip ay nagpahatid na ako sa loob ng kwarto. Pinilit nila ako na kumain. Ngunit dahil sa sakit na nararamdaman ko, ay tumanggi ako. Apo, magmula kaninang tanghali hindi ka kumain. Puro tubig lang yan laman ng tiyan mo. Hindi po ako nagugutom, La. Danny, anak, kahit konti lang kumain ka.
Hindi po talaga ako nagugutom, Tay. Maraming salamat na lang po. Gusto ko maagang makapagpahinga. O siya, sige. Dito na lang muna ako sa sala ha, para makapagpahinga yung utak mo. Babalik din ako sa burol ni Rohan. Tutulong ako doon. Alam mo naman na para ko na ding anak yung kaibigan mo na yun eh. Hindi na ako sumagot sa mga sinabi ni tatay. Humarap ako sa pader at umiyak ulit. Ilang oras ang nagdaan. Naramdaman kong tulog na si Lola. Kumapa ako ng damit at ipinantakip ko sa mukha ko. Pinapakinggan ko ang mga tao sa baryo kung may nangangailangan ng tulong ko, ngunit naging tahimik pa rin. Umupo ako sa lupa at pinakiramdaman at pinakinggan ang paligid. Hanggang sa narinig ko na may mga paparating na hindi gaya ng lakad ng tao at papunta yon sa kinaroroonan ng burol ng kaibigan ko. Nalintikan na. Nandun si tatay. Makikita niya ako. Bahala na. Mabilis akong tumakbo. Pagdating ko ron, ay di nga ako nagkamali. Nasa burol na sila at nanggugulo. Tumigil kayo! Anong karapatan ninyo na sirain ang katahimikan ng burol ng kaibigan ko? Pinagkait nyo na nga sa kanya ang buhay. Lalapastanganin nyo pa, pati ang gabi ng burol niya. Teka! Nakikilala kita, bata. Ikaw yung batang nahila namin sa kakauyan. Yung halos maihina sa short dahil sa pagmamakaawa. Oo, ako nga yun. Tignan mo nga naman. Napakalakas ng loob mong magsalita rito. Pero latas sa'yo na wala ka naman makita. Bakit? Wala namang makita mga diwata na tatapat sa amin. Kaya naman, pumili na lang ang gabay na pinadala nila ng kung sino para itapat sa amin. Huwag ka masyadong mayabang dyan, aswang ka. Dahil kung ang mga kasama mo nga ay walang nagawa, mas lalo na ikaw. Mahina ka lang na nilalang, bata. Tulad ka rin ng mga taong nagsisigawan na ito. Wala ka rin magagawa at gagapang ka sa lupa at magmamakaawa ulit sa akin na huwag kang patayin. Managinip ka ng gising, aswang ka. Dahil ngayong gabi, uubusin ko ang lahi nyo. Wala akong ititira at papatayin kita. Lahat kayo ng mga kasama mo. Kung ganun, mga kasama, sugurin niyo siya! Mabilis kong inalis ang tsinelas ko. Nagyapak ako para mas maramdaman sa lupa ang bawat pag-atake nila. At halos lahat ng mga susugod sa akin ay napatumba ko at ramdam ko na marami pa rin sila at pinaiikutan ako. Kung ganun, malakas pala ang pakiramdam mo, ha? Malakas pala ang pantinig mo. Ano kaya ang gagawin mo kung may itatapat kami sa'yo? Hindi ko alam ang ibig sabihin ng aswang. Basta bawat maramdaman kong aswang na malapit sa akin ay pinapatumba ko gamit ang sipa. Ngunit maya-maya pa ay nagulantang ako nang malakas na pinalo ng iilang aswang ang yero. Sumakit ang ulo ko dahil sa sobrang ingay na naririnig ko. Danny, anak! Tay! Ngunit dahil sa lakas ng pagpukpok ng mga aswang sa mga yero, ay nawala ang konsentrasyon ko. May iilan naman akong natatamaan ng sipa, pero marami sa kanila ang nasugatan ako. Ano, bata? Huwag mong maliitin ang lahi naming mga kiwig. Dahil kung akala mo matatalo lang kami ng batang tulad mo, nagkakamali ka. Lumaban kayo ng patas. Huwag niyong gamitin sa akin ang kahinaan ko. Bakit? Batas naman ang ginagawa namin, ha? Sadyang alam lang namin ang kahinaan ng isang tulad mo. E paano kung ang tatay mo naman ang isunod namin sa kaibigan mo? Huwag ang tatay ko! Sino ka para utusan ako? Hindi ko na narinig ang aswang. Ngunit ilang sandali pa ang sigaw ni tatay ang narinig ko. Subalit kahit na gusto ko siyang lapitan at ipagtanggol, tuloy pa rin ang mga aswang sa pagpalo ng mga yero.
Bitiwan mo ako, demonyo ka! Bitiwan mo ako! Paano kung ayaw ko? May magagawa ka ba? Hayop kang aswang ka! Wag ang tatay ko! Huwag mong indamay ang tatay ko dito! Laban natin to! Kaya huwag ka mandamay ng ibang tao! Pero mas masaya kaya kapag ganito. Sige! Patayin na ang batang yan, mga kasama! Napuno na ako ng bugbog sa katawan at ng mga oras na yon, akala ko ay susunod na ako sa kaibigan ko. Nahiga na ako sa lupa at ipinikit na ang aking mga mata. Ngunit narinig ko ang boses ni Lola. Tumayo ka, Apo! Tumayo ka! Labanan mo ang ingay! Isipin mo lahat na masasayang alaala sa pinakamalapit na tao sa puso mo. Isipin mo lahat ng yon. Alalahanin mo mga bagay na pinahahalagahan mo. Dahil sa sinabi ni Lola, naalala ko ang lahat ng pagsasama at masasayang alaala namin ng kaibigan kong si Rohan. Ang mga tawa niya, boses at pagpapahalaga niya. Dahil doon, kahit na maingay ang paligid, nakikita ko ang itsura niya sa isipan ko hanggang sa nakabalik ako sa konsentrasyon at saktong 2 kamay ng aswang na sasaksak sana sa akin ay mabilis kong nahawakan. At habang sumisipa ako, ang 2 aswang na hawak ko ay ginagamit ko rin na panghataw hanggang sa naubos ko ang lahat ng mga kasama ng pinuno nila. Hayop kong matanda ka! Pakialamero ka! Pakialamero! Narinig ko ang pagpagsak ng katawan ni tatay sa lupa at ang pagdaing nito. Pinakiramdaman ko rin ang natitirang aswang at nalaman ko sa pamamagitan ng pandinig at malakas na pakiramdam ay papunta siya sa kinatatayuan ni Lola. Mabilis kong sinundan ang tunog ng patakbong aswang at bago pa man siya tuluyang nakaabot kay Lola ay mabilis ko na itong nasipa. Ikaw na mababang nilalang ka! Hindi pa dito matatapos ang lahat ng ito! Nagkakamali ka! Ngayong gabi ito, matatapos na ang lahat! Wala nang tulad mo ang lalabas sa gabi at papatay ng mga walang kalaban-laban na tao! Hindi mo ko kayang tapusin. Isa ka lang bulag na walang kwenta. Pabigat at walang ibang kayang gawin, kundi ang madapa sa dilim. Sa muling paghaharap natin na bata ka, papatayin na kita. Hindi ka na makakaligtas pa! Narinig ko ang mabilis niyang pagtakbo at hahabulin ko sana siya. Ngunit hinawakan ni tatay ang kamay ko. Wag na, anak. Tama na. Mapapahamak ka lang. Mas madami po mapapahamak, tay, kundi ko po siya tatapusin. Orlan, anak. Hayaan mo ang anak mo. Hindi siya pababayaan ng gabay niya. Dahil sa narinig kong sinabi ni Lola, hinila ko ang kamay ko na hawak ni tatay. Mabilis akong tumakbo pahabol sa aswang na nararamdaman ko at umabot ako sa kakauyan. Dahil sa bilis kong tumakbo, agad ko siyang nahuli. Nahawakan ko siya sa paa at mabilis na ibinilibag. Mabilis kong pinuntahan ang pinagbagsakan niya at gamit ang 2 paa ay tumalon ako pasipa sa aswang. Hindi maaari ito! Hindi maaari! Damhin mo ngayon ang sakit na nararamdaman ko! Isa pa at mabilis kong iginalaw pasipa ang isa kong paa. Ngunit nahawakan niya ito at itinulak ako papalayo. Naramdaman ko ang biglaang paglaki ng aswang sa harapan ko. Bumilis din ang galaw niya. At ang kakaiba, hindi ko siya maramdaman dahil sa bilis ng galaw niya. Ngunit dahil alam ko ang paraan para maayos ang konsentrasyon ko, ay hindi ako gumalaw sa kinatatayuan ko at inisip ko lang ang kaibigan ko. At bigla kong nahawakan ng mabilis ang kanyang paa. Ipinaghahambalos ko yun sa lupa at pinagsisipa ang ulo hanggang sa magkadurog-durog ang kanyang bungo. Pagkatapos nun ay nalagutan na ito ng hininga.
wala nang susunod. Dahil tapos ka na ngayon. Bumalik ka na sa impyernong pinanggalingan mo. Napaupo ako sa lupa. Binitiwan ang hawak na paa ng halimaw at nagpahinga sandali. Nagawa mo, bata. Binabati kita. Dahil dyan, kapalit ng iyong tagumpay, ipinapaubaya ko na sa iyo ang aking po. Hindi ko na ito babawiin pa sa iyo. Pumikit ka ngayon, bata. Teka, para saan? Ba't ako pipikit? Ibibigay ko na sa iyo ang kabayaran ng iyong tagumpay. Akin ang kamay mo at pumikit ka. Ginawa ko ang sinabi ni Lumayog at pumikit ako. Pagkatapos nun, naramdaman ko na wala na ang pagkakahawak niya sa kamay ko. Doon ko iminulat ang aking mga mata. Wala kong ibang nakita sa paligid, maliban sa tanawin, maraming puno at napakagandang langit. Lumingon ako at nang makita ko ang aswang na napatay ko, doon lamang ako nakaramdam ng takot. Hindi ko alam paano ako uuwi, ngunit pumikit ako dahil kapag wala akong nakikita, alam ko ang daan at malakas ang pakiramdam ko. Nakarating ako sa harap ng bahay nila Rohan at doon ko iminulat ang aking mga mata. Anak! Diyos ko, ang anak ko! Apo ko, salamat sa Diyos at ligtas ka. Anong nangyari? Tay, Lola. Dahil sa kasabikan, niyakap ko ang lola at tatay ko. Dahil sa unang pagkakataon, nakikita ko na sila. Di ko mapigilan ang umiyak dahil sa saya. Dahil totoo, binigyan ako ng paningin ng aking gabay na tikbalang. Tatay, Lola, sa wakas nakikita ko na po kayo. Nakikita ko na po kayo. Talaga ba, anak? Nakakakita ka na? Opo, tay. Pero paano? Ang ibig mo ba sabihin na po? Kaya gano'n na lamang kagaling ka makipaglaban dahil ikaw ang napili ng gabay. Opo, Lola, ganun nga po. Sobrang saya ko po. At nakikita ko na po kayo. Totoo ba ito? Pangarap ko lang ito noon, anak. Ngayon ay nagkatotoo na. Nakakakita na ang anak ko. Mga kapitbahay, nakakakita na si Danny. Diyos ko, salamat sa Panginoong Diyos at sa kanyang mga makapangyarihang nilikha na pinagkalooban kanila ng ganito. Napakasaya ko para sa iyo, Apo. Maraming salamat po, Panginoon. Sandali lang po, tay. Naglakad ako at nakita ko ang puting kabaong. Nag-umpisang muli na tumulo ang luha ko. Nilapitan ko ang kabaong at nakita ko ang kaibigan kong nakapikit. Napangiti ako nang matanaw ko siya. Rohan, best friend, nakakakita na ako. Totoo nga ang sinabi mo, best friend. Napakagwapo mo nga. Mukha kang anghel. Hindi man natupad ang pangarap mo. Natupad naman ang isa sa mga hiling mo na sana ay makakita na ako, best friend. Rohan, hindi kita makakalimutan kahit kailan. Palagi kong tatandaan ang lahat ng mga sinabi mo sa akin. Lahat ng pagpapatawa na ginawa mo. Lahat. Oo nga pala, best friend. Huwag kang mag-alala kay Aling Imelda. Hindi namin pababayaan ng nanay mo. Pangako yan. Sana nandito ka pa. Sana nakikita mo ako ngayon. Akala ko dati, masaya ang makakita. Pero nang makita kita na nandyan na nakahiga at wala nang hininga, parang binabasag ang puso ko, best friend. Hindi ko alam ang nararamdaman ko. Kung kailan kasi nakakita na ako, doon naman kita hindi makakasama. Alam ko, best friend, nakikita mo ako ngayon. Pinapanood mo lang ako. Lagi mong tatandaan, best friend, ha? Ikaw rin ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Ikaw ang pinakamagandang regalo na binigay sa akin.
Kahit sa maikling panahon, pinakita mo sa akin ang halaga ng pagmamahal ng isang kaibigan. Ng isang totoong kaibigan. Best friend, hindi kita makakalimutan. Maraming salamat sa'yo. Lumipas ang ilang araw at dumating na ang araw ng libing ng kaibigan kong si Rohan. Nandun ako habang pinapanood na ibinababa siya sa hukay. Masasabi ko po, Sir Blair, na lahat ng tao na makikilala natin sa buhay ay hindi magiging permanente. Pero makakabuo tayo ng isang masayang memorya na kasama sila. Bagay na hindi natin makakalimutan. Lumipas ang mga buwan at taon at naging tahimik na po ang baryo namin. Hindi na rin po muling nagpakita sa akin ang aking gabay na tikbalang. Habang ang buhok niya naman ay nanatili sa aking katawan. At sa kasalukuyan naman po ay isa na akong ganap na doktor. Ako po ang tumupad sa pangarap ng aking pinakamamahal na kaibigan. Habang ang nanay ng aking kaibigan naman ay isa sa mga inaalagaan ko. Ganon din si tatay na hanggang ngayon ay malusog pa rin. Masasabi ko po na habang nandyan ang mga kaibigan, pamilya na minamahal natin, palagi po natin silang pahalagaan. Maging masaya lamang po tayo na kasama sila dahil hindi natin alam kung kailan po nila tayo iiwan. Maraming salamat po, Sir Blair, sa pagbabasa ng aking kwento. Hanggang dito na lamang po, Danny.